wonderful and grateful day with Jesus mga kapaglaom. Kumusta man kamo diha? Kami nang hinaot nga kamo na sa kapiskay sa panglawas uban sa grasya ug pagpangga sa atong labang makagahom. Usa na usab katak na nga kita mag-inubanay mga kapaglaom. And last time we heard how to break free from limitations, from fears, doubts, past hurts or circumstances that hold us back. Pero Jesus have this promise that we should cling to this mga kapaglaom. You can do all this through me. Pagkaanindot mga kapaglaom, no whatever fear or doubt it is, ayaw ka mo kahadlok sa pagduol sa Ginoo ay kining tanan masulbad uban kaniya. And mga kapaglaom sa gihapon among ipahibalo kaninyo nga kami nagadawat og prayer request. Just send your prayer request sa ato ang messenger sa Hope Channel Central Philippines or pwede usab kamo nga maka padala ni ana sa atmo ang contact number nga naa sa ubos mga kapaglaom kay malipay gayud kami kung kamo among maapil sa mga pag-ampo. And we also encourage everyone to please share and comment kung asa man kamo karon nga nagalantaw aron daghan kita nga mapanalanginan sa mensahe sa ato ang nga atong mabatian karon. So this time, mga kapaglaom, sa dili pa nako ihatag ang panahon sa ato ang magsusulti ni ini nga takna atong pamatian ang usa ka mensahe sa awit nga giuluhan og itugyan lang. Kung ang mga pagsulay mo apod kanimo ay kahadlok-ay naa ang Dios kanunay may kahangawa ug may kabalaka siya itugyan lang kaniya ang tanan. Kung sa takna nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios tuulon og sampiton may kahangawa ug may kabalaka siya itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duulon nato ang Ginoong Dios kay siya andam kanunay. Busa duulon nato ang Ginoong Dios kay di ta niya pasagdan. Kung sa takna nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios tuulon og sampiton may kahangawa ug may kabalaka siya itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duolon nato ang Ginoong Dios kay siya andam kanunay. Busa duolon nato ang Ginoong Dios kay di ta niya pasagdan.
sa duulon nato ang Ginoong Dios kay siyandam kanunay basa duulon nato ang Ginoong Dios kay dita niya pasagdan kay dita niya pasagdan kay dita niya pasagdan. Kumusta mga kapaglaom? This is the Gospel of Hope and I am Pastor John Bay Romanilius. Karon nga kaorason, this is the second of the series nga ang title nato, It's Time to Renew. The other day, atong gipakita nganong kinahanglan kita og renewal. Ang renewal mga kaigsunan in the religious language, it is a need for reconnection to our God. Kasi ang tao mga kaigsunan na bulag o na palayo sa Dios tungod sa sala. And gibalik ta niya sa diyang siya namatay dito sa Kalbaryo sa cross. Apan ang tao dili gyud gusto nga magpaduol niya. Ang mga nagpaduol nahilayo pagbalik sa tungod sa mga circumstansya. That's why ang atong series karon, It's Time to Renew. Mga kapaglaom, hain ka man karon sa kalibutan. Din ka man karon nagatanaw ni atong programa Gospel of Hope. Kami nang hinaot nga kining inyong paglanta karon dili sayang, dili kawang sa inyong oras, kundi usa ka panalangin. Kung ikaw nanginahanglan og renewal, padayon na ang paglantaw hangtod sa katapusan sa atong series. Mao kini ang ikaduha nga adlaw. It's time to renew. Utrohon ako mga kaigsunan, gikinahanglan nato ang reconnection. Kinahanglan nato ang renewal sa atong connection sa atong Dios tungod kay kita nahilayo man. Niadtong unang the first part of our series, my title na ang pinakaunang paagi for renewal is breaking free. Breaking free from limitations. Atong gigamit ang istorya sa kinabuhi ni Moses. Atong gigamit ang istorya sa kinabuhi ni David o ni Job. Nga si Moses atong gisgutan. Ang iyang limitation, tungod sa 40 anyos siya nga shepherd, wala siya daghan ng kaistorya, nakalimot na siya sa iyang eloquence. Nagsastammer na siya. Stammering ka nang nga na siya mosulti. His stammering is his limitations already. Mo nang nagreklamo siya sa Dios. Dios, ayaw kong tawga, dili ko angay. Gi-encourage siya sa Dios. And finally, Moses was able to break free from his limitations. Si David usab atong gihisgutan. Si David samtang siya bata pa, boy shepherd siya. Gipili na siya sa Dios. Sa dihang si Goliath, iyang gipanamastamasan ang ngalan sa buhing Dios sa Israel. Ning tubag sa hagit, si David og nag-ingon, ayaw mo kahab, iyang giingnan niya maigsoon, ayaw mo kahadlok na ako. Wa man kun hadlok. Gamay ko, higanti siya. Pero dili ako makig-away niya because this is not my battle. This is the Lord's battle. That is how David broke free from his limitation. Iyang giangkon nga siya gamay, iyang giangkon nga siya tawo, pero nag-ingon siya, mas gamahanan ng akong Dios. This is not my war. This is God's war. That is breaking free from his limitations.
atong gihisgutan kagahapon ang tulo ka mga paagi in breaking free from limitations. Una, atong i-recognisar ang tinubdan sa tinuod nga gahom, recognizing the source of true power, and that is God. Second step, challenge your inner narrative. Pakusga ang imuhang kaugalingon nga istorya. Ayaw pagsigig tuo nga huyang ka. Ayaw pagsigig hunahuna nga dili nimo kaya. Himoa ang paradigm shift. Unya miingon ka, I can do all things through Christ which strengthens me. That is challenging your inner narrative. O ang ikatulo, naa na kaning una o ikaduha, kulang kini if you will not take a step of faith. One small step at a time. Kinahanglan imong kinahanglan akay actuation, kinahanglan imong wala gingon nga ang pagtuo kung walay buhat na patay. Take a step of your faith. Mauna ang summary sa ato ang kisgutan sa miaging adlaw. And today, for our series number 2, ang title na ni is Refocused. Aligning with God's purpose, mga kaigsunan. Nganong gikinahanglan ang refocus? Manguta na ta. Ang ako bang ginahimo karon? Maor ba gud niya akong gusto? Is this truly what I meant to be doing? Manguta na ka, am I truly living for something greater than myself? Murag ganahon na kang dili man nimo gid ang ako tinuod nga potential. Murag naa pa man ko'y gustong mahimo, murag dili pa gid ni mao. If this feeling of being out of sync of our spiritual compass spinning widely, this is a sign, mga kaigsunan, usa na ka sign for you to refocus. Refocus, mga kaigsunan. Mura nagteleskopyo nga adunay usa ka naturalist. Niadto siya usa ka island na neighboring island, ginatan-aw niya ang mga birds nga tuwa dito sa neighboring island. Dili man maklaro ang color gani sa feather. Ngano man ni gingnan siya siyang kauban. Boss, try refocusing your lenses. O kunya, girefocus niya ang iyang mga lens, sadyang na-refocus na, naklaro na niya ang mga animals, ang mga birds sa kabilang island, o siya ningon, thank you for teaching me. Thank you for reminding me that sometimes, bisa pag unsa ka powerful sa telescope, kung dili na to siya, i-refocus nga to sa object nga atong ginatanaw, dili maklaro ang atong vision, mga kaigsunan. Sa espirituhanon nga parlance, in the spiritual parlance, why refocus? Nganong kinahanglan man nato og refocus? Mga kapaglaom, sultihan ko kamo. We often find ourselves distracted. Usahay maanod kita sa sulug sa kalibutan, sa atong kinabuhi. Usahay mawala na atong paglantaw of what truly matters. Pero karon nga adlaw mga kapaglaom, let's talk about getting refocused. About intentionally aligning our lives with God's grand, beautiful purposes for all of us. It's not always easy, yes, but it's always worth it. Niadtong gamay pa ko, late 70s dito sa Siaton, Negros Oriental, dito mi namuyo from gikan man minaro taas na nga istorya. Ang akong amahan nag-build siya og mga fishing boats. Unya adventurer man kayo akong amahan, naliwat ko siguro, adventurer siya. Ganahan siya mosakay gayod, mukuyog siya sa iyang mga fishermen. Magabi, the night before their departure, imit gid niya ang iyang mga fishermen. Iyang sultihan, asa ta paingon. Makadungog ko niya usahay, gikan ta dinhi, mga 2 hours na to nga paglabigar, moabot ta sa may Santa Catalina or in between Santa Catalina and Bayawan. Dito ta maghulog sa atong mga pokot kay ang sulog. Gikan dito paingon man ngan ni sa Dumaguete City nga side. Tamang-tama
pagbukang liway, pagbidlisiw sa haring adlaw, makakuha na tagdagang mga isda. Mamati ko nila. Grabe, no? Sa unsa nga paagi sila makahibalo nga ang portion sa dagat tungod na to sa Santa Catalina o tungod na to sa Bayawan. So sa usa ka summer niya na, ningingon ko sa akong papa, pakuyog garugod ko. Unya gipakuyog mi niya. Calculated risto, mga bata pa man mi pero gidala mi. Mga mananagat sa mga fishermen's village, ang mga bata apil na gina. Dili na siya extraordinary nga naibata sa mga fishing boat. Disclaimer lang. Ug unya sa diyang niya nakasakay na ko, ako naobserbahan nga samtang nagtimon siya sa kangit-ngit sa kadlawon, nagtimon siya. Halos dili na makita ang mga suga sa mga balay dito sa baybayon. Pero makita ang silhouette sa mga mountains. Naa sila'y mga tulongdon ang tawag. Naa sila'y mga landforms nga may bawaan nila nga kini tungod na ni sa Santa Catalina o kini nga dapita anggulo mao na ni gyud ang lugar diin ta maghulog sa atong mga pawkot unya magpaanod ta sa sulong. That is intentionally aligning the chart. Giplat ang ilang course, wala sila'y mapa, wala sila'y kompas, pero kaybalo na sila sa ilang paglabigar, ilang na daang gisabutan, ilang gi-visualize. It is not always easy to be a fisherman, pero kung obserbahan mo ang mga fisherman, dili sila mahadlok sa kadagatan. Why? Because they know what they are doing, they know where they are going. Mga kaigsunan sa pagpadayon, atong tubagon ang pangutana, how to refocus. Unsaon man nga maka-refocus ta. Daghang mga pamaagi. Naglista lamang ko og tulo mga kaigsunan. Nini nga kaadlaw, nini nga kaorason, akong sugdan mga kaigsunan. How to refocus. Una, recognize the divine call. Ilha ang tawag gikan sa Dios. Recognize it. Before we can align, we need to acknowledge that God has a specific, unique purpose for each one of us. Of course, dili na siya one-size-fits-all nga plan, but a tailor-made journey just for you and just for me. Ang Dios na matagtag sa ka mga plotted courses, murag siya fisherman nga kabalo na siya asa dapit manghulog sa ilang mga pukot, asa dapit maghulog sa ilang mga palangri. It is not a one size fits all for everybody, but it is a particular tailor-made journey for a fishing boat dinhi sa atong gisgutan for you and for me. Matud pagani mga kaigsunan, atong himog is illustration, si Samuel. Bata pa siya. Gidala na siya sa iyang inahan nga si Hana sa tabernakulo. Samuel was a young boy. And because priestly ang iyang clan, he belongs to the tribe of Levi and also to the tribe of Aaron, nagmuserve siya dito sa temple. But sadyang gitawag siya sa magigsulti sa iya ang Dios. He did not recognize God's voice at first. Pila ka busy siyang niadto sa iyang amahan, iyang ama-ama, iyang adoptive father, spiritual father, si High Priest Eli. Gitawag mo ako, wala anak, wala ko ikaw taga, balik sa imong katulugon. Paghigda na po ni Samuel, gitawag na po siya sa Diyos. Wala siya nakang-recognize sa balaan ng boses sa Diyos. Gahunahon na siya nga gitawag yapon siya sa iyang amahan nga si Eli. Niadto gyapon siya, Father Eli, here am I your servant. You have called me. Anak, wa ko ikaw tawaga. Sa sunod nga pagbalik ni Samuel, nagingon siya, kay balo na ko, anak kong kinsay nagtawag nimo. It was God who is calling you. It took Eli's guidance to help the boy Samuel refocus and respond. Og nag-ingon siya sa iyang respond, speak, Lord, for your servant is listening. He finally recognized the divine call, and that is the first step in refocusing. Matod pa sa Jeremiah 29 verse 11, I will be reading to you the New International Version. Nag-ingon,
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. God's words can be trusted. Mga kabalaw, kung hain ka man karon nining nga kalibutan, diin ka nagtanaw nining atong programa Gospel of Hope. God has a special plan for you. His words can be trusted. He never fails. Nag-ingon siya, I have plans for you. Plans for you to prosper. Plans not to harm you. Plans to give you hope. A plan for your future. It can be trusted. It will happen to you. Just recognize His divine calling for you. It is a promise, mga kaigsunan. Kini nga bersikulo is a promise that your life has intentionality and significance in His eyes. Our first step is simply opening our hearts to hear that call, to believe that we are designed for something greater than ourselves. That is it, mga kaigsunan. Second step, realign your inner compass. Kung ikaw na mo nang usahay mga kaigsunan, ako'y amigo, Adventista, taga Samar, dapit nga siya sa barko, nangutana ko niya, kanang inyong autopilot, dili nyo na gina-reset. Naging sa pastor, naagyon may set nga rules, naagyon na sa among manual. Nga bisa pag naka-autopilot mi, tanawon gyapon namo ang among mga computers. Kay naay mga factors, wind, the strength of the current sa water, og ang kadagkuon sa mga balod, usahay ang among mga computers dili mag-anticipate niya na ma-out of course me. Kailangan ang realigning. This is our second step. Realigning our inner compass. Atong i-realign mga kaigsunan na atong inner compass. Usay, we need to check our internal navigation. What are those? Ang atong mga desires, ang atong gusto sa atong kinabuhi. What are those? Ang atong mga ambisyon. Usay ang atong mga ambisyon, lapas na sa atong mga moral o religious values. Pero magpadayon lang gyapon ta. Usay, makagawas ta sa atong kaya i-realign na to anong inner compass. Our daily choices. Usay, makapalayo nato sa atong mga Diyos. Often, we found our compass is a little off. Pulled by worldly desires. Usahay, ang atong compass matabingi na, malihis na, tungod sa atong mga past hurts. Ulipon ta sa atong mga kagahapon, dili ta maka-move on, matur pa sa mga batanon karon. Dili ta maka-move on sa atong mga kasakit. Ulipon gyapon ta sa atong mga kasakit. Na ay mga babae, dili na makahimog bagong relationship tungod sa kay napasakitan sila sa una. Na ay mga amahan nga dili sila kabaluon sa pagdala sa ilang mga pamilya tungod kay gikan siya sa broken family. Mauna usahay ang makadaot sa ato ang mga compass. That's why we have to realign from time to time our inner compass kung kini nga atong dalan nga gipaingnan paingon pabagyapon sa ato ang Dios. Si Peter, samtang sila nanagat kauban sa iyang mga kaubanan, dili nila kauban si Jesus. Lakto na to nga istorya, ning giapa sila sa Ginoong Hesus. Naglakaw si Ginoong Hesus sa katubigan, sa Sea of Galilee. Nakita siya sa mga disipulo. Nahadlok ang uban, na ay ghost! Si Pedro, girefocus niya ang iyang mata. Dili na siya ghost. It is our Lord and our Savior, our friend, Jesus. Ginoo, naglakaw ka man sa tubig, ingon ni Pedro. Himuasan nga makalakaw ko, musugat ko nimo. Ning naog si Pedro sa ilahang baruto. Naglakaw siya sa tubig. Sadyang nag-focus siya sa Ginoo. He walked on water.
Pero sa diyang na-refocus siya, na-distracted siya, ang iyang focus naana sa mga balod sa mga hangin, siya sa kalitlang nitidlom ngadto sa katubigan. O sa diyang nag-refocus siya balik sa Ginoo, he was able to walk on water again. This is a classic example of refocusing. It's all about realigning our thoughts, our inner compass, to Jesus, our ultimate guide, mga kaigsunan. This is where dinhi mo sulod, mga kaigsunan, ang tulo ka mga disiplina sa usa ka Kristiyano. Unsa man kini? Una, pag-ampo. In realigning our inner compass, kinahanglan mainampuon ta. Kung dili na ta kay balo mag-ampo, mag-practice ta, magpatudlo ta. Kung nakalimutan ta mag-ampo, ato kini hinumduman, naay panultihon. If you want to pray and you think you are not worthy to pray, then it's time for you to pray. Because that is the very exact time that you need God as your Savior. Because that's the time you are, what? Kumbaga sa Tagalog, nasasadla ka. Naa ka sa huyong-huyong sa kasalanan. Ikaduha nga disiplina, pagbasa sa Biblia. Mga kaigsunan, sultihan ko kamo. Dili na kayo uso na pagbasa sa Biblia. Sa quinquennium karon ang atong theme, grounded in the Bible, focused on the mission. Pero murag naa lang kita sa mission na katutok ug di na ta magbasa sa Biblia. Gani ako na ako'y advocacy sa Biblia. I started it in 2017. So that is 9 years ago. Follow the Bible. Kadag buntag mga kaigsunan akong i-post kung unsa na nga chapter ang abanid nga pagbasa hangtod sa December 31 na anata sa Revelation 22. Pero makita na ko walay nag-like, walay nag-comment, so wala sila gabasa, ga-follow the Bible. Usay ma-discourage na ko. Kaya akong tanawon ang mga post nga joke sa akong kauban, mga amigo, thousands ang ilang views, thousands ang reaction. Pero sa Bible chapter nga ipabasa kada adlaw, walay ga-like, bisan pa ang akong followers nga mga Adventista nga sobra 10,000. This is a call in realigning our inner compass. This is a call. If we really want to succeed in grounding ourselves in the Bible and focusing ourselves in the mission, kinahanglan basahon nato pagbalik ang Biblia. Abi ninyo mga kaigsunan, this is not to brag but to inspire. I first read the Bible from Genesis to Revelation when I was about to graduate elementary. That was the first time nga nibasa kog Biblia tungod to sa akong depresyon kay nagbuwag na akong papa ug mama. Gibasa na ko ang Bible. After na ko mabasa ang Bible, ning uli mig Mindanao, nag-backslide mi. Mao to ang dili ko mahimutang. Imbes nga ako nang gibasa ang Biblia, nag-backslide ming tanan. That's why for so many years, I am not practicing as a true Christian. The moment ganing balik ko sa Ginoo, and akong edad hapit na mag-20, I was 19 that time. The second time I read it, that was 1991 when I entered the School of Theology. In 1996, I tried to hand copy the Bible. Kasi nabasa naman ako ang Bible 2 times, akong gi-hand copy. Nasa among balay ron mga kaigsunan. It is a 16 kilograms Bible. Kaya akong gikopyahan sa Bible, kartulina nga pulag akong gibound mga kaigsunan. Cover per page by page, chapter per chapter, row per row ang pagkopya. New King James Version ang akong gikopya mga kaigsunan. Kung ang page 91 nag-start sa das o ang ang page 91 nag-start sa Lord, mao gina ang akong pagkakopya. Gikopya lang nako ang page. Wa na humana. I started it in 1996. That is Oplan Write a Bible 96.
Unya karon mga kaigsoon na after 30 years, wala pa na siya nahuman. But I am still wishing nga mahuman ang mao nga personal handwritten Bible with many of my friends helping me to write. Gani kung naay mga nag-view karon sa Gospel of Hope broadcast sa Hope Channel nga usa ka nga naka-write og 1 to 3 pages ni atong nga Biblia, please let me know in the comment section mga kaigsunan. Ingna ko ninyo asa na mo karon dinhi sa planeta, and I will always bring that. Plano na ko nga from Tacloban City, dadon ako dinhi sa Cebu, ang atong hand-copied Bible nga wala pa nahuman, naapa sa mga 80%. Pagka-COVID mga kaigsunan, kami nga pamilya wa man mi trabaho, magbike mi mga buntag sa among subdivision nga nakamask, ug unya magbasa bitaw mig Biblia, nahuman gud na sa usa ka tuig sa COVID. So that was the third time we read the Bible from Genesis to Revelation, kauban sa akong tibok nga pamilya. So my children can really say nakabasa na po sila Biblia from Genesis to Revelation. Kinahanglan nato mga kaigsunan ang pagbasa sa Biblia. Dili kay magbasa tag sa Biblia aron ta mabalaan, kundi aron ta ma-inspired to be closer to the author of the Bible, that is the Scripture. Third mga kaigsunan nga discipline nga atong gisgutan dinhi in realigning ourselves, our inner compass with God's purpose is a quiet meditation. Quiet reflection mga kaigsunan, kinahanglan nato na. Munang ako gina-encourage as an adventurer, gina-encourage nako kung naamoy sakinan, ihimuan ninyo na nga mag-car camping mo. If you don't know how to car camp, tanawa sa YouTube, daghang mga DIY din na, daghang mga pamagi, daghang sa mga suggestions, unsay mga pamaliton nga mga gamit para makahimo mo car camping, para pag abot dito maka-unwind mo, maka-talk mo personally with your family. Ayaw mo pagdalag Starlink. Katawanan kayo. Uso ang car camping road, pero ang mga car camp nila na ay mga Starlink. Sige lang gyapon og games ang mga bata, wala gyapon sila na-reconnected with nature. Kinahanglan ta ang atong mantra ba ug naata sa nature, we will be one with nature. Utrohon ako mag-igsunan, there I suggested 3 disciplines in realigning your inner compass: prayer, reading the scriptures, and meditation. Third step, respond with intentional action. Kinahanglan mga kaigsunan, in alignment, in realignment with God's purpose, we have to align not only internally, let us align it with externally, and it demands action mga kaigsunan. Si Martha o si Maria, mga best friends ni Jesus, naa sila istorya mga kaigsunan nga komo na kayo atong kuwaan og pagtagad. The story of Mary and Martha hits the mark. Martha was distracted by tasks, but Mary chose to focus on Jesus. Si Martha magkaigsunan, buutan siya. Dili siya dautan nga babayi, dili siya maldita nga babayi, dili siya suplada nga babayi, dili maot ang iyang batasan, but she was just distracted by task. Pero si Mary chose to focus on Jesus. When Jesus pointed out Mary's intentional action, it showed that responding with purpose and focus is what truly matters. Mga kapaglaam, what steps can you take, even small ones, to walk closer to that purpose today? Unsa man ang mga lakang nga imong mahimo karon bisa paggamay lang para makaduol ka balik sa ato ang Dios, daghang mga pamaagi. Maybe it's extending kindness to beggars, extending kindness to the poor and the needy. Maybe using a talent for good, like singing, like organizing, like your strength, speaking the truth, or simply being present for someone who needs you.
Kini nga katapusan akong example magkaigsunan, kaya ni sa tanan. Dili kinahanglan nga eloquent ka, maayo ka. Kung naay namatyan, agtuta. Just be there. Just be there for the brave. That is very important magkaigsunan, and it really mattered to the brave family. Simply being present for someone who needs you. God's purpose often unfolds in our hands and feet as we serve others and steward the gifts He is given us. Usay mga kaigsunan, magamit na to ang mga gifts that God has given for all of us. Ayaw na paghulat og mga grand revelation, mga miracles. Start where you are and start with what you have. Og tanawa mga kapaglawom, how God uses your willingness to refine and reveal His purpose through you. Atong isummarize mga kaigsunan ang atong mga steps on how to refocus. Una, recognize the divine call. Pareho ni Samuel. Realign your inner compass. Pareho ni Peter. Respond with intentional action. Pareho ni Mary. Mga kaigsunan, let us commit to refocusing. Let us commit to listening. Let us commit to realigning. And let us commit to responding to the divine purpose that awaits each one of us. Thank you, and God bless us all. This is Pastor John Bay Romanillos, and this is the Gospel of Hope. Kung ang mga pagsulay moabot kanimo ay kahadlok-ay na ang Dios kanunay, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Kung satak na nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios, duulon og sampiton, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duulon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa duulon nato ang Ginoong Dios, kay di ta niya pasagdan. Kung satak na nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios, duulon og sampiton, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duolon
kay siya andam kanunay busa duolon nato ang Ginoong Dios kay di ta niya pasagdan. Busa duolon nato ang Ginoong Dios kay siya andam kanunay busa duolon nato ang Ginoong Dios kay di ta niya pasagdan, kay di ta niya pasagdan, kay di ta niya pasagdan. Amen, mga kapaglaom sa mensahe nga atong nabatian karon. Mapasalamaton kita sa atong Ginoo sa paghatag niini nga mensahe pinaagi sa atong magsusulti Pastor John Byron Manelius. It challenge us to ask ourselves, mga kapaglaom, ba kini bang akong gibuhat, nakapadayig ba kini sa Ginoo? Nalipay ba siya niini? Nakita ba sa ubang tao ang Ginoo dinhi sa akong kaugalingon? Challenge yourself to do what makes God happy. And mga kapaglaom, magkita-kita na usab kita hangtod sa sunod nga mga higayon dinhi lang sa ato ang series Gospel of Hope. May God bless us all.